Coach Leo Austria gusto maging competitive ang lineup ng San Miguel sa EASL. So yun ang ibinunyag ni Coach Leo Austria pagkatapos manalo uli ng San Miguel nung linggo kontra Blackwater, no? So again, in his first two games, in his return as San Miguel coach ay puro panalo ang nakuha ni Coach Leo Austria. First, of course, laban sa Terra Firma, and then nung na Sunday kalaban nila Blackwater, so nanalo uli si Coach Leo Austria. Pero again, sabi nga niya, dahil nga ang susunod na laro ng San Miguel ay actually EASL, no, sa Wednesday kalaban nila yung Hong Kong Eastern, gaganapin yan sa Hong Kong. Gusto niya maging competitive yung magiging laro ng San Miguel kontra Hong Kong sa larong yon. In fact, after the game, after manalo ng San Miguel laban sa Blackwater, ay nakita natin na si Coach Leo Austria ay nagstay sa Inares Center. Ang ginawa niya, nag-scout siya, no? Ini-scout niya yung laro ng Eastern laban sa Ginebra at pinag-aralan na niya agad yung mga plays, yung sistema ng Eastern, no, in preparation for that game against yun nga, sa Eastern team nagaganapin sa Hong Kong. Sabi niya during the press conference after nung kanilang panalo kontra Blackwater ay gusto niya na maging maganda yung magiging laban ng San Miguel laban sa Eastern, dahil syempre pagdating sa international ibang usapan na yan. Sabi niya syempre gusto niya na manalo kasi nire-represent nila hindi lang yung kumpanya na San Miguel Beer, hindi lang yung PBA, pati na rin yung Pilipinas. So gusto niya na magkaroon ng pride ang kanilang mga players, no, laban sa Eastern. Ayaw lang nila na basta-basta lang na matatalo kontra sa Eastern sa EASL. Speaking of EASL nga, ay struggling itong San Miguel, no? Hindi pa sila nanalo sa kanilang first two games at sa home pa nila ginanap yung mga larong yon. Natalo sila sa Suwon, isang Korean team, no Oktubre sa Mall of Asia Arena. And then nung I believe nung buwan ng Nobyembre ay natalo rin sila kontra sa Taoyuan Pilots, no, isang team sa Chinese Taipei sa Taiwan. So 0-2 nga itong San Miguel sa EASL, and si Coach Leo Austria gusto niya ng isang magandang showing para sa San Miguel sa EASL. Magandang development niya, no, para sa San Miguel Beermen kasi may perception na hindi siniseryoso ng San Miguel itong EASL. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi, but definitely yung record shows na talagang slumping ang San Miguel pagdating sa EASL. Hindi siya nagre-reflect dun sa pinapakita ng San Miguel sa PBA na consistently nasa semifinals. Pero pagdating sa EASL, struggling sila. Even yung kanilang first competition noong 2023 sa Champions Week na ginanap sa Japan, puro tambakan yung kanilang mga talo. So para kay Coach Leo Austria, mas gusto niya na maging mas competitive ang San Miguel kontra sa kanilang next game sa EASL laban nga dito sa Eastern. So tingnan natin, no, sa Wednesday ang larong yan gaganapin sa Southern Stadium sa Hong Kong. Isa na namang challenge para sa nagbabalik na coach ng San Miguel na si Coach Leo Austria. Balikan lang natin yung games kahapon, no. Medyo late na tong video natin, but noon ngang Sunday, December 15, nanalo nga ang San Miguel, katulad nga nasabi natin, kontra Blackwater sa score na 115-102. Maganda na naman yung pinakita ng kanilang import, no, sa si Torren Jones na pinalitan itong si Quincy Miller. At sa kanyang pangalawang laro sa San Miguel, gumawa siya ng 29 points at 14 rebounds. Si Junmar Fajardo naman may 27 points at 22 rebounds. So pansin natin, no, ever since bumalik si Coach Leo Austria sa San Miguel ay very dominating na naman yung performance ni Junmar Fajardo para sa San Miguel Beermen. So ang record ng San Miguel ngayon ay 3-2, habang itong Blackwater sumadsad sa 1-4. Si George King nagtala ng 40 points para sa Blackwater sa larong yon. Punta tayo sa second game. Nagwagi itong Eastern sa score na 93-90 kontra Barangay Ginebra. At ito nga yung pangatlong laro ng Barangay Ginebra
in 5 days. Pero this time, natalo sila, no? After a 2-0 start, nakalasap ang San Miguel ang Barangay Ginebra, San Miguel ng kanilang unang pagkatalo. Ito namang Eastern, 3 sunod-sunod na napanalo. Doon sa stretch na yon, no, 3 game winning streak nila, ang tinalo nila is yung mga finalists ng ng Governors Cup na TNT, and then noon ngang linggo laban sa Barangay Ginebra. So far very impressive itong Eastern sa kanilang kampanya as guest team dito sa Commissioner's Cup. Meron na silang 5-1 win-loss record. Si Hayden Blankley ang gumawa para sa Eastern, 25 points, 9-4-14 shooting sa field. Nag-struggle itong si Blankley sa last game nila against Blackwater. Parang nasa 1-4-9 lang siya shooting, no, from the field, but this time nakabawi na siya against Ginebra pa, no, na no stranger na, nakalaban na niya dati pa ito nung siya pa ay naglalaro para sa Bay Area Dragons noong 2022-2023 season. Ito naman si Chris McLaughlin, 20 points and 21 rebounds para sa Eastern, na ito na yung pangalawang game niya as Eastern import. Pinalitan nga niya si Cameron Clark this conference dahil nga ayon sa kanilang coach meron siyang injury. But so far so good si McLaughlin, no. Ibang dimension yung binibigay niya para sa Eastern. Meron silang interior presence, and let's see if they will stick with McLaughlin for the rest of the conference. Para naman sa Barangay Ginebra, itong si Japet Aguilar, may 26 points at 8 rebounds. At ito naman si Justin Brownlee, 18 points and 12 rebounds, pero very obvious na talaga nag-struggle sa field ang buong barangay, no? 43% from the field, pero sa 3-point shooting 5% lang sila, 1-4-19. In fact, itong si Justin Brownlee 0-4-6 sa 3 and 0-4-4 sa 4. So ganun kasama yung naging shooting ng Barangay Ginebra. So pagod ba sila? Definitely hindi nila gagawing excuse yun. In fact, yun din ang eksakto sinabi ni Stephen Holt after the game, na no excuse yung pagod dahil ganun na talaga yung kanilang schedule to open up the conference. So 2-1 na itong Barangay Ginebra. Si Coach Tim ko, actually, nung nakausap ng mga kasamahan natin sa media, sabi niya satisfied na rin siya sa naging performance ng Ginebra dahil lumaban sila until the end. Nakatira pa nga ito si Scottie Thompson ng 3-point shot sa final possession ng game. So again, yung itong Eastern, tutungo muna sa Hong Kong dahil makakalaban nga nila yung San Miguel sa Wednesday. Maglalaban uli sila itong Eastern tsaka itong San Miguel sa December 22 sa PBA naman. So back to back para sa San Miguel, no? Kakalabanin nila yung Eastern. Ito namang Eastern team ay makakaharap pa nila yung Northport muna, no? After nung EASL game nila kontra San Miguel sa Wednesday, ay sunod na kalaban nila itong Northport. Gaganapin yan, check natin yung schedule. So sa December 20, Friday sa PhilSports Arena, and then yun nga yung Eastern kakalabanin yung San Miguel sa kanilang second na paghaharap sa December 22. So dyan muna nagtatapos yung ating recap ng game ng linggo. That's December 15 Sunday. Bukas December 17 Tuesday, magpapatuloy ang PBA. Converge laban sa NLEX 5 PM, and then 7:30 Phoenix against Northport. So very busy ang naging ang Sunday natin, no? Of course sa UAAP wala tayo doon, pero yun nga, ang nag-champion naman ay ang UP Fighting Maroons. At tinalo nilang Lasal sa Game 3 na very crucial yung mga naging baskets itong si Francis Lopez in the end game. So yun muna ang ating recap of the events
last Sunday, especially sa PBA, and we thank you for your support sa ating YouTube channel, sa ating recap show. I'm Ruben Terrado. For support yung ating mga platforms, no, sa spin.ph, yung mga story natin dyan, basahin ninyo. And of course, sa YouTube channel, if you have the time, subscribe to our channel for the latest in the PBA as well as in other sports. Okay, that ends our recap. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.